Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw ng talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 15 simula versikulo 22 hanggang versikulo 27. Pinagayak ni Moses ang mga Israelita at umalis sila ng dagat ng mga tambo patungong ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay ay wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas dumating sila sa batis ng Mara. Ngunit hindi nila nainom ang tubig nito dahil sa kapaitan. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moses ng mga Israelita, ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito dumaing si Moses kay Yahweh. Itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moses at inihagis sa tubig na wala ang pait niyon. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Pagkatapos nakarating sila sa Elim. Doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila ay nagkampo sa tabi ng mga balon. So sa passage na ito, yung mga Israelites ay nagkampo na sa Mara kasi nangatawid na sila doon sa Red Sea. Pero doon sa Mara, mapait yung tubig na inuman. Kaya nagreklamo sila kay Moses. At si Moses naman ay dumulog sa Diyos. At syempre, pinasunod siya ni Lord kung anong gagawin para maging potable drinking water yung tubig. At sa lugar ding yun, binigyan sila ni Lord ng mga rules and yung mga tuntunin na kailangan nilang sundin. Kasi bakit? Bakit sila binigyan ng mga kailangan nilang gawin? Kasi kung matatandaan nyo, yung mga Israelites, naging silang slave. So meron silang slave mentality. Kailangan nilang makalaya doon sa slave mentality para sila magkaroon ng freeman mentality. Kasi ang slave, ang pattern of thinking niya ay pang-slave pa rin, kahit na pinakalaya na. Pero, ang freeman ay iba rin ang pattern of thinking. Kaya binigyan sila ni Lord ng mga tuntunin na kailangan nilang sundin at mga tradisyong kailangan nilang sundin para maalis yung kanilang slave mentality, para magkaroon sila ng freeman mentality. Kaya tandaan nyo na pagkatapos ng deliverance, may discipleship. Kasi kailangan yan para maalis yung slave mentality. Ito ay period of discipleship.